Samantala, alamin naman po natin ang latest sa Iloilo City. Makakapanayan po natin si Mayor Jed Patrick Mabilog. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Mabilog. Magandang hapon po, Connie. Magandang hapon po sa lahat na nanonood po ng GMA News. Sir, unang-una makiki-update po kami. Meron na po ba tayong natala kung ilan po ang mga pamilya po na naapektuhan, particularly kung may mga nasugatan o namatayan po? Wala naman ho dito sa lungsod ng Iloilo. Basically po, okay naman po kami lahat. Yung aming mga city engineers ay continuously nag-check lang po sa mga structures to ensure po na safe po ang mga structures. So far, mga buildings dito, commercial buildings, including the new City Hall, ang ating mga ang ibang mga offices pa and schools are all yung na-inspect na are all structurally safe po. Okay, can we say, sir, na tayo ho nasa normal na operasyon na, nakapasok na ho ba yung mga bata sa mga eskwelahan? Opo, Ma'am Connie, balay yung mga nag-resume na kami ng work for both public and private, including classes for both public and private din. So, normal na po yung operations dito, only that tuloy-tuloy lang yung inspection ng ating mga city engineers to ensure po safety ng mga buildings. And then, ganun din may advice din kami sa mga heads ng mga offices to advise if there are visible cracks na makikita mula sa mga buildings o sa mga structure para po mapunta ng city engineer to inspect po. Mayor, nakakaramdam pa ba kayo ng mga aftershocks dyan? Yes, since last night, immediately after the big na quake na naramdaman namin, meron kaming tatlo, no? Up to 7:30, 7:45 yata, meron pang dalawa. But today wala na ho. Meron ho bang, okay, Mayor, meron ho bang mga napuruhan po na mga building o kalsadang na dali po nitong lindol? Wala naman ho. Wala naman. Alright. Dito sa lungsod ng Iloilo, wala po. That's good to hear, Mayor. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Thank you, sir. Salamat po, Ivan. Salamat si po, Mayor Jed Patrick Mabilog ng Iloilo City. Samantala, ito naman, partner, alamin natin ang latest sa Negros Oriental. Ang isa sa pinaka-napinsala po ng lindol kahapon, ayon po yan sa ulat naman ng NDRRMC. At on call doon ang ating GMA News stringer na si Butch Gasper. Butch? Good afternoon po. Live and direct po tayo dito sa Negros Oriental ngayon. I was quite away from the area doon sa Tayasan kasi walang tower, walang electricity doon. Walang lahat, and still the roads are not passable, no? Hindi pa pwedeng daanan dahil ang laki talaga ng pinsala kung nakikita nyo doon sa mga video natin dyan. Ang laki talaga ng pinsala doon sa mga daanan at sa mga tulay na nag-ugnay sa mga thousand cities dito sa Negros Oriental. Especially dito po sa first district. Ito po yung pinaka-hardly unpagdigit ng lindol kahapon na tumama at saka yung malakas din na 6.2 kagabi na siyang nagdagdag ng mga malalaking bitak sa daan at sa mga bridges dito. Sa ngayon, from the town of Tayasan, Himalalod, La Libertad, and Giurman, no? Ang Valle Hermoso, hindi masyadong apektado, pero itong apat talaga, sa lima sila, itong apat talaga ang pinaka-apektado ng mga lugar dahil ito po ang highly affected ng lindol na nangyari dito kahapon at kagabi mismo. Now, with regards po sa mga tremors at saka mga aftershocks na naramdaman pa rin. The last we felt personally, yung 10 o'clock kaninang umaga na medyo umuga, medyo malakas pa ng konti. At nakikita po natin dito yung mga nagpapanik pa rin yung mga tao every time na makakaramdam sila ng mga mahina paglilindol dito sa Negros Oriental. Kagabi nga, sinamahan natin ang community, yung mga mamamayan ng Tayasan. Pumunta kami sa medyo 1 kilometer away from the coastal areas ng bayan ng Tayasan. At doon, medyo nakahinga sila na maluwag dahil medyo malayo-layo na sa coastal. Pero habang patuloy yung mga aftershocks sa kagabi, malalakas yung mga lindol pa rin, yung mga paglilindol. Hindi nakuha sa kanila mag-alala na baka
magkaroon nga ng tsunami. Oo. Ang affected dito ngayon, ang La Libertad, kasi doon nangyari yung Barangay Sulungon, La Libertad, dito nangyari yung landslide kahapon, puro bato yung bumagsak doon sa mga kabahayan, at 44 persons pa yung missing until now na hindi pa nakuha ng mga rescue teams na binubuo ng PNP at ng Philippine Army dito po sa Negros Oriental. So, ang kinumpirma lang po ng PNP na patay ay 10 plus yung missing na 44, making it 54. Pero meron pa mga unreported cases, isolated cases na natin kahapon, no? Nakuha natin ng mga infos kahapon sa mga areas na remote dito sa Negros Oriental. Yes, Butch, gusto ko lang malaman doon sa sinasabing 44 missing. Ito yung natabunan ka mo, no? Doon sa nag-landslide, ano? Tama. Yung 44 na yan, yung natabunan ng mga bato, hindi putik, hindi lupa, yung nagtabon kong mga bato dahil medyo mabato yung area. Alright, yung ginagawang efforts na dyan ngayon, nakikita ba natin, Butch, kung meron ng naghuhukay at least para ma-rescue kung meron pa man ang pwedeng ma-rescue doon sa area kung saan natabunan nga, hindi ng lupa, kundi ng malalaking bato, ikanyo? Yung medyo pahirapan na ang operation dito. Dahil unpassable yung mga daan, yung paghahatid na rin ng ibang aid, yung tulad ng pagkain, tubig at iba pa, ay dinadaan na lang sa dagat dahil unpassable na para sa mga four-wheelers ito mga daan. So, Butch, sa Makatwid, wala pang naghukay mula sa mga lokal na pamahalaan dyan para tumulong doon sa rescue operations doon sa area na yon? Alam mo ko last night medyo naano nga tayo dito dahil nagtanong tayo kung meron silang mga rescue units sa yung mga bayan nila dito. So, sinagot nila tayo na wala pa silang na-organize pala. Kaya kahapon mismo, napakabagal, napakahina ng operations at kagabi nga, hinanap natin yung mayor ng Tayasan, hindi natin makita kagabi. Ganon. Nako, Butch, ano ang reaksyon? Gusto namin magpakwento sa'yo, anong reaksyon ng mga pamilya na nawawalang mga 44 na mga sinasabing natabunan ng malalaking bato dyan sa inyo? Dito po, hindi sila wala na pag-asa na maaaring buhay pa ang mga to. Pero habang lumala o tumatagal, medyo manipis na yung chances na buhay pa itong 4 na missing dito sa area ng Sulungon, sa barangay Sulungon, La Libertad Town na Koning. Tama rin ba yung mga balitang lumabas? Iko-confirm ko lang dun sa'yo, Butch. Bukod sa kuryente, wala ring tubig sa mga areas na nilindol? Wala pang kuryente na eh. Yung tubig, Butch, meron ba? Tubig, meron ba kayo dyan? Oo. Tubig kahapon, medyo kulang din ng tubig kasi yung source din ng tubig nila, may mga tangki sila, electrical driven din eh. Alright. So, Butch, talagang ang panawagan natin ngayon, siguro magtutulungan tayo, no? Ipapanawagan natin doon sa mayor, lokal na pamahalaan dyan sa inyo, no? Na meron ang 44 na nawawala pa umano dyan sa may Negros Oriental. So, yun lang, Connie. We're just hoping na itong mga LGUs dito sana magkusang loob naman na magbuo sana ng rescue. Sana mag-organize, ano? Magsimula na yung pag-organize man lang nila dyan ng rescue operations habang maaga pa. Yan nga, dahil kung meron sana kahapon, medyo naagapan yung iba. Kaso nga lang, hindi naman, unexpected naman itong lindol kahapon. Medyo lax lang sila. So, wala talaga eh. Kahapon, along the way, nakikita natin, Philippine Army at saka National Police na personnel lang ang nagmaman ng rescue at saka clearing operations sa mga affected areas. Thank you very much, Butch, sa iyong update na yan at susubukan din naming tawagan ang inyong mayor para maparating itong mga problema nyo dyan. Maraming salamat kay Butch Gasper, ang GMA News stringer dyan naman po sa may Negros Oriental.